Noong teg-araw ngang 1992, isang pangyayaring hindi inaasahan ng sinuman ang naganap sa isang express bus. Isang ordinaryong mag-asawa ang makasamanglan ng bus, ngunit sa paginto nito sa isang stopover, bigla na lang naglaho ang asawang babae na walang anumang bakas. Nangyari ang lahat sa loob lamang ng wala pang 10 minuto habang ang kanyang asawa ay nasa banyo. Nagulat ang lahat ng pasahero sa bus, ngunit walang sinuman ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari. Sinimulan ng nga pulis at ng pamilya ang isang desperadong paghahanap, ngunit wala silang natakpo ang anumang lead. Lumipas ang nga taon at ang kaso ay nanatiling isang misteryo. Ngunit makalipas ang 15 taon, noong 2007, isang lumang bag na natakpuan sa Lost and Found Center ng bus terminal ang nagbago sa lahat. Sa loob ng bag na iyon ay nakatago ang isang nakakagimbal na katotohanan ng itinago. Sa loob ng 15 taon, ihahatid namin sa inyo ang nga bakas ng araw na iyon. Bago natin simulan ang kwento ngayon, sandali lang, kung pipindutin ninyo ang subscribe at like, malaking tulong ito upang may pagpatuloy namin ang paghahatid nga ganitong kwento. Hulyo 15, 1992, kasagsagan ng matinding init ng tag-araw, sumakay ang mag-asawang Kim Yong-ho at Park Sun-hee sa express bus na alis ng 10:30 ng umaga. Ang kanilang patutunguhan ay ang bayan ni Sun-hee. Matagal na silang hindi nakakabisita sa kanyang pamilya. Si Yong-ho, na 32 taong gulang nun, ay isang masipa na akontan sa isang maliit na kumpanya. Si Sun-hee, 29, ay isang guro sa elementarya na mahal ang kanyang estudyante. Para sa mag-asawang 3 taon ng kasal, iyon ay isang ordinaryong pag-uwi sa probinsya. Makalipas ang halos 1 oras at kalahati mula nang umalis ang bus, huminto ito sa isang stopover bandang alas 12 ng tanghali. Ang nakakapasong sikat ng araw sa kalagitnaan ng tag-araw ay nagpapainit sa aspalto at isa-isang bumaba ang magpasahero patungo sa malamig na gusaling ng stopover. Tumayo rin si Yeong-ho para gumamit ng banyo. Sinabi niya kay Sun-hee, "CR lang ako sandali," at sumagot naman daw si Sun-hee ng, "Sige, dito lang ako." Ito ay isang pangkaraniwang pag-usap sa pagitan ng mag-asawa. Ang layo ng banyo mula sa bus ay nga 50 metro. Tinatayang tumagal ngang. Nga 8 hanggang 10 minuto bago nakabalik si Yeong-ho mula sa banyo. Ngunit ang naghihintay sa kanya pagbalik sa bus ay isang bakanteng upuan. Wala na si Sun-hee sa kanyang upuan. Pati na rin ang maliit na handbag na dala niya ay wala na rin. Noong una, inakalin ni Yong-ho na napunta rin si Sun-hee sa banyo. Ngunit lumipas ang 10 minuto, 20 minuto, ngunit hindi pa rin bumabalik ang kanyang asawa. Dahil sa pag-alala, sinimulan ni Yong-ho na hanapin siya sa buong stopover. Hinaluho niya ang banyo, tindahan, kainan, at maging ang paradahan, ngunit hindi niya makita si Sun-hee. Nang tanungin niya ang empleyado ng stopover, sinabi nilang wala silang nakitang ganoong babae. Pinipilit na ang driver ng bus na umalis dahil malapit na ang oras ng biyahe. Sa desperasyon, tinanong ni Yong-ho ang kapupasahero kung nakita nila ang kanyang asawa. Ngunit karamihan sa kanila ay nagsabing bumaba rin sila para gamitin ang stopover kaya hindi nila alam kung ano talaga ang nangyari. Noon ay may isang pasaherong nagsalita. Parang nakita ko pa si Mrs. na nakaupo sa kanyang upuan noong pababa ako para magbanyo. Ngunit walang sinuman ang malinaw na nakakaalam kung ano ang sumunod na nangyari. Sa huli, kinailangang umalis ng bus na si Yong-ho na lang ang lulan. Agad na tumawag ng pulis si Yong-ho mula sa stopover, bandang 1:30 ng hapon. 1 oras at kalahati pa lang ang nakalipas mula nang mawala si Sun-hee. Agad na napadala ng investigation team ang lokal na istasyon ng pulis na nakatanggap ng ulat. Dumating sa stopover ang mga investigador mula sa Homicide Division, kabilang si Detective Choi Jae-hoon bandang alas 3 ng hapon, ngunit halos 2 oras na ang nakalipas. Ang stopover ay puno pa rin ng mga tao tulad ng dati. Daan-daang tao ang gumagamit ng stopover na may dose-dose ng bus at kotse na dumarating at umaalis. Sa oras na natanggap ang ulat ng pagkawala, ganap nang nagbago ang sitwasyon sa lugar. Unang hinalugo nga investigador ang loop ng stopover. Hinanap nila ang bawat sulok nga banyo, bodega
at maging ang daanan sa likod ng gusali ngunit walang bakas ni Sunhi. Hindi rin naging matagumpay ang pakikipanayam sa mga empleyado at sa mga taong naroron noong oras na iyon. Ang pinakamalaking problema ay ang limitadong kagamitan sa investigasyon noong 1992. Walang CCTV sa stopover. Nung panahong iyon, hindi pa karaniwan ang konsepto ng mga security camera. Ang tanging ebidensya ay ang testimonya nga saksi. Ngunit maging ito ay malabo. Isinagawa rin ang investigasyon sa mga pasaherong kasama sa bus sa 38 na pasahero. Hinanap at personal na kinapanayam ang nga may makukuhang contact information. Ngunit karamihan sa kanila ay nagsabing abala sila sa kani-kanilang gawain sa stopover kaya hindi nila napansin ang kilos ng ibang pasahero. Isang pasahero ang nagsabing nakita niya ang isang batang maasawang nakaupo at isa naman ang malabong nagsabing tila may nakita siyang babae na kausap ang isang di kilalang lalaki. Ngunit hindi sigurado kung ang babaeng iyon ay si Sunhi at kung sino ang lalaking iyon. Hinalugong ng investigation team ang lahat ng lugar sa loob ng 10 kilometrong radius sa paligid ng stopover mga bundok, bukit, ilog at maging maabandonadong bahay. Ginamit na rin ang police dog sa malawakang paghahanap, ngunit walang anumang lead na natakpuan. Naging mainit din ang atensyon ng media. Sunod-sunod ang paglabas ng mabalita na may titulong ang gurong naglaho sa express bus. Ang katotohanan si Sunhi ay isang guro sa elementarya ay lalong nagpalaki sa interes ng publiko. Ang imaheng tiwala at kalitasan na kaakibat ng pagiging guro na salungat sa ganitong uri ng insidente ay lalong nakdulot ng pagkabigla. Bumuhos ang mga impormasyon mula sa publiko. Araw-araw, dose-dose ng tawag ang natatanggap tungkol sa mga nakakita raw ng kahawik na babae o kahina-hinalang lalaki. Sinuring ang timang bawat ulat, ngunit karamihan ay napag-alamang mali o nakakamali lang. Samantala, nasagawa ng sariling paghahanap ang pamilya ni Sunhi. Pinangunahan ng asawang si Yeong Ho kasama ang makabilang pamilya. Gumawa at namahagi sila ng flyer. Sa flyer na may titulong Nawawala, nakasulat ang larawan ni Sunhi, ang kanyang suot noong araw ng pagkawala at iba pang detalye. Nakiisa rin ang paaralan. Ang makasamahang guro at mga magulang mula sa elementaryang pinagtatrabahuhan ni Sunhi ay kusanglup na nag-organisa ng search team. Tuwing weekend, hinahaluhog nila ang lugar kung saan siya nawala sa pag-asang makahanap ng anumang lead. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lalong lumalabo ang nga ebidensya. Lumipas ang 1 linggo, 2 linggo, at 1 buwan, ngunit nanatiling melap ang kinaroroonan ni Sunhi. Ginamit ng investigation team ang lahat ng posibleng paraan, ngunit wala ng pag-usat. Pagkalipas ng 3 buwan, ang kaso ay inuri bilang isang cold case. Patuloy ang investigasyon, ngunit dahil sa pagdagsangang gabagong kaso, unti-unting nabaling sa iba ang atensyon at tauhan. Sa mga pamamaraan at kagamitan sa investigasyon noong 1992, wala na silang magagawa. Kahit na inuri na bilang cold case ang kaso, nagpatuloy ang paghihintay ni Yeong Ho. Bawat taon sa kaarawan at anibersaryo ng pagkawala ni Sunhi, palaging bumibisita si Yeong Ho sa istasyon ng pulis para magtanong kung may bagong balita. Samgaunang taon, tuwing may bagong investigador na hahawak sa kaso, muli nilang sinusuri ang file sa pag-asang may makikitang lead na nakaligtaan. Ngunit habang tumatagal, unti-unti ring nawawala ang pag-asang iyon. Naging popular ang gabi noong kalagitnaan ng dekada 90. Kumuha rin si Yeong Ho ng isa sa pag-asang baka sakaling may tumawag mula kay Sunhi o sa sinumang nakakita sa kanya. Ngunit ang mga mensaheng dumarating sa kanyang beeper ay puro tungkol lang sa trabaho. Noong huling bahagi ng dekada 90, nagsimulang maging uso ang mga cellphone. Idinagda ni Yeong Ho ang kanyang cellphone number sa mga flyer, kasama ang kanilang landline, para makontak siya anumang oras. Sa paaralang pinatatrabahuhan ni Sunhi, unti-unti na nababawasan ang mga nakakaalala sa kanya. May mga bagong gurong dumating at ang mga kasamahan niyang nakakaalala sa kanya ay isa-isa nang lumipat sa ibang paaralan.
Ang mabatang tinuruan niya ay nasa high school na at ang kanilang alaala sa kanilang guro nung bata pa sila ay unti-unti nang lumabo. Ngunit may ilang kasamahang guro at magulang na patuloy na nakikipag-ugnayan kay Yongho. Tumatawa sila tuwing may okasyon o sa anibersaryo ng pagkawalan ni Sunhee para mangumusta. Ang mamaliliit na paalalang ito ay malaking aliw para kay Yongho. Pagsapit ngang 2000 naging laganap ang internet. Natuto si Yongho na gumamit ng computer at nagsimulang magpost sa mga internet bulletin board tungkol sa paghahanap. Sa mga sika na portal site noon, idinitali niya ang larawan ni Sunhee arang nga pangyayari sa kanyang pagkawala. Ang pagpapakala ng impormasyon sa internet ay mas malawak kaysa sa mga flyer. Saan man sa bansa, basta't may internet, mababasa ang balita tungkol sa pagkawala ni Sunhee. Ilang beses may na-report na nakakitang kahawig niya, ngunit lahat ay napaalam ang ibang tao. Nakaroon din ng pagbabago sa loop ng istasyon ng pulis. Umunlad ang pamamaraan ng scientific investigation tulad ng DNA testing at fingerprint analysis. Ngunit sa kaso ni Sunhee, walang pisikal na ebidensya na maaring pakumparahan kaya hindi magamit ang mabagong teknolohiyang ito. Noong unang bahagi ng 2000 sinimulang suriin muli ang matagal nang hindi nare-resolve ang kaso sa buong bansa, kasama rito ang kaso ni Sunhee. Ang dating humawak sa kaso, si Detective Choi Jae-hoon ay napromote na bilang lieutenant at tanang-tana pa rin niya ang kaso. Kasama ang mabagong investigador, muli niyang sinuri ang case file lahat ng testimonya, search records, at mga ulat, ngunit kahit sa bagong pananaw, wala silang makitang bagong lead. Samantala, mahigit 40 na si Yongho. May mga papayo sa kanya na maasawa na muli, ngunit patuloy pa rin siyang nahihintay kay Sunhee. Hihintayin ko siya hanggang sa bumalik ang asawa ko, ang palagi niyang sagot. Naunawaan din ng ina ni Yongho ang puso ang kanyang anak. Tuwing kaarawan ay anibersaryo ng pagkawala ni Sunhee, sabay silang nadarasa isang taimtim na panalangin na sanay makarine sila ng balita, buhay man siya o hindi. Hindi na rin tulad ng dati ang atensyon ng media. Sa mga unang taon, may magabalitang lumalabas tuwing anibersaryo ng pagkawala, ngunit habang tumatagal nabawasan na rin ito. Dahil sa mga bagong kaso, unti-unti nang nalilimutan ng mataw ang mga lumang cold case, ngunit si Yongho ay hindi sumuko. Sa loob ng mahigit 10 taon, buwan-buwan siyang bumibisita sa istasyon ng pulis. Sa tuwing may bagong humahawa sa kaso, muli niyang ikinukuwento ang mga pangyayari at tinatanong kung may bagong ulat ulit. Noong kalagitnaan ng 2000, nang makaroon ng kamera ang mga cellphone at naging pangkaraniwan ang text messaging, lumitaw ang mga bagong paraan ng paghahanap sa mga nawawala. Kinukunan ni Yongho ang litrato ang larawan ni Sunhee gamit ang kanyang cellphone at ipinapasa sa mga kakilala na tatanong kung sakaling nakita nila ito. Ganun lumipas ang mahabang 15 taon. Si Sunhee, na 29 anyos nang mawala, ay dapat sanay 44 na. Ngunit sa alaala ni Yongho, si Sunhee ay nananatiling bata at 29 anyos, Marso 2007. Isang araw naramdam na ang simoy ng taksibol. Si Lee Jung-ja, na nagtatrabaho sa Lost and Found Center ng Express Bus Terminal, ay abala sa pag-ayos ng mga lumang gamit tulad ng dati. Siya ay 42 taong gulang at isang veterano na mahigit 10 taon nang nagtatrabaho ron. Sa pinakalup ng bodega ng Lost and Found, nakatamba ang magamit na hindi na binalikan ng kanilang mamaari sa loop ng maraming taon. Ayon sa batas, maari na itong itapon pagkatapos ng isang tiyak na panahon, ngunit sinisikap nili na itago ang nga ito hanggat maari sa pag-asang baka may bumalik pa para kunin ito. Nang araw na iyon, habang naayos ng bodega, isa-isa niyang sinusuri ang nalumang gamit, mga lumang bag, payong, at damit na puno nga alikabok ang nakapatong sa mga estante. Karamihan ay mukhang mula. Panong dekada 90 o unang bahagi ng 2001. Noon, isang kakaibang bag ang pumukaw sa kanyang pansin. Ito ay isang maliit na travel bag, ngunit mas luma ang isura kumpara sa ibang gamit. Gawa ito sa kulay kapeng katat, putpot na ang magilid at kupas na ang kulay. Nang suriin niya ang patsasatek, laking gulat niya nang makitang nakasulat ang Hulyo 1992.
Isang gamit mula pa sa 15 taon na ang nakalipas. Ito ang unang beses na nakakita si Ling ganito katagal na nawawalang gamit. Nang tingnan niyang mabuti ang name tag ng bag, nagulat siya. Hindi pamilyar ang pangalang nakasulat doon. Malinaw na nakasulat ang pangalang Park Sun-hee, kapareho ng pangalan ng gurong nawala sa terminal 15 taon na ang nakararaan. Naaalala pa ni Lee ang kasong iyon. Ito ay isang napakagimbal na pangyayari at matagal na naging usap-usapan sa mga empleyado ng terminal. Dahil sa kuto, napasya siyang buksan ang bag. Sa loob, mayroong iba't ibang gamit. Ilang damit pambabay, makeup at ilang litrato. Ang mga litrato ay kuha nga isang batang lalaki at babay na mukhang masayang mag-asawa. Ang mas nakakagulat ay isang liham na natakpuan sa panloob na bulsang ng bag. Isang sulat na may magandang pagkakasulat ang nakasulat sa stationery paper. Nagsisimula ito sa, "Mahal na ina, kamusta na po kayo? Mayos naman po kami ng asawa ko." Batay sa nilalaman ng sulat, sa sulat kamay, at sa mga gamit sa loob ng bag, malaki ang posibilidad na ito nga ang bag ng nawawalang. Si Park Sun-hee 15 taon na ang nakalipas. Agad itong iniulat ni Lee sa kanyang superior. At agad ding ipinabigay alam sa pulisya, agad na napadala ng investigador ang istasyon ng pulis. Nakataong naroon pa rin sa parehong istasyon si Lieutenant Choi Jae-hoon, ang dating humawa sa kaso, kaya personal siyang pumunta sa lugar. Ito ang unang pisikal na ebidensya ng kaso na muli niya nakaharap pagkatapos ng 15 taon. Sinuri ni Lieutenant Choi ang bag. Sa palabas, mukha itong ordinaryong travel bag. Ngunit ang laman nito ay malinaw na personal na gamit. Lalo na ang malitrato, kung saan ang babae ay kamuhang-kamuhangang. Larawang ibinigay ng pamilya ni Park Sun-hee nun. Ngunit dahil 15 taon na ang gamit, kailangan ng masusing kumpirmasyon. Kinuha ni Lieutenant Choi ang bag at mga laman nito bilang ebidensya at ipinadala sa crime lab para sa DNA at handwriting analysis upang matukoy ang tunay na may-ari. Agad na ipinaalam ang balitang ito kay Yeong-ho. Para sa kanya na naghintay ng 15 taon, ito ay parang isang himala. Kahit hindi pa natatakpuan ang kanyang asawa, ang pagkakatuklas sa bakas niya ay malaking bagay na. Agad siyang nakpunta sa istasyon ng pulis. Nang makita niya ang bag, umiyak siyang nagsabi, "Tama po, sa asawa ko po talaga yan." Hindi lang ang bag, kundi pati ang nadamit at makeup sa loob ay magamit lahat ni Sun-hee. Lalo siyang nakumbinsi nang makita ang sulat. Ang sulat kamay ay tiyak na kay Sun-hee at ang nilalaman ay tugma sa paraan ng pagsulat niya sa kanyang ina. Ngunit may isang tanong na nanatili, paano napunta ang bag na ito sa Lost and Found Center ng terminal? At bakit hindi ito natakpuan nung kasagsagan ng investigasyon 15 taon na ang nakalipas? Nang suriin ang matalaan ng Lost and Found, isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Ang bag ay natakpuan ng isang janitor sa terminal nung gabi mismo araw ng pagkawala at tinala sa Lost and Found. Ngunit dahil sa kaguluhan nun, tila hindi naging mayos ang pagpapalitan ng impormasyon sa pagitan ng investigation team at ng Lost and Found Center. Isang linggo matapos matakpuan ang bag, lumabas ang resulta ng pagsusuri ng crime lab. Kinumpirma ng DNA test na ang buhok at hibla mula sa damit na nakuha sa bag ay tumutugma sa DNA ni Park Sun-hee. Perpektong tugma ito sa DNA na nakuha mula sa mga personal na gamit ni Sun-hee na ibinigay ng pamilya. Ganito rin ang resulta ng handwriting analysis. Ang sulat kamay sa liham ay natukoy na kapareho mga dokumentong isinulat ni Sun-hee sa paralan. Dahil dito, siyentipikong napatunayan na ang bag ay pag-ari ni Park Sun-hee. Ngunit ang mas mahalaga ay ang paraan kung paano natakpuan ang bag. Sinubukan ni Lieutenant Choi na muling buuin ang sitwasyon noon sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa istruktura ng terminal at sistema ng paglilinis 15 taon na ang nakalipas. Dito, nagsimulang lumabas ang nakakagulat na katotohanan. Noong 1992, iba ang istruktura ng terminal kumpara ngayon. Mayroong maposta at pader sa pagitan ng masakayan ng bus at waiting area. At malapit dito ay may mapansamantalang locker kung saan maaring iwanan ng mga pasahero ang kanilang magagamit.
Nang matakpuan at kapanayamin ang janitor noon na si Gekim, isang nakakagimbal na testimonya ang kanyang ibinigay. Si Gekim, na nasa 60 na ngayon, ay malinaw na naalala ang araw na iyon. Nang gabing iyon, habang naglilinis, may isang na nahulog sa likod ng pansamantalang locker. Akala ko noong una ay may nakalimot lang, pero mahapon ang hindi binabalikan kaya dinala ko na sa lost and found. Ayon kay Kim, ang lokasyon kung saan natakpuan ang bag ay mga 20 metro mula sa sakayan ng bus, isang sulok na hindi madalas puntahan ng nga tao, isang misteryo kung bakit naroon ang bag. Ang mas kahinahinala ay ang kondisyon ng bag. Ayon kay Kim, ang bag ay parang itinulak sa likod ng locker na parabang may nagtago nito ng nagmamadali. Kung aksidenteng naiwan lang ang pasahero, dapat sana ay nasa lugar ito na madaling makita. Muling sinuri ni Lieutenant Choi ang ngatalang investigasyon nun. Laking gulat niya na makumpirmang may tala na natanggap ang bag sa lost and found, ngunit hindi ito naipaalam sa investigation team nun. Noong 1992, wala pang integrated information system tulad ngayon at hindi mayos ang komunikasyon sa pagitan ng mga departamento. Kung naibigay lang sana ang bag sa investigation team noon, maaring naging iba ang takbo ng kaso. Inamin ni Lieutenant Choi na may malaking pakukulang sa kanyang investigasyon 15 taon na ang nakalipas at ipinahaya niya ang kanyang malalim na panghinayang. Nakpatuloy ang crime lab sa mas detalyadong pagsusuri sa bag. Gamit ang isang espesyal na mikroskopyo, sinuri nila ang nga maliliit na bakas sa ibabaw ng bag at ang nga materyales sa loob. Bilang resulta, maraming fingerprints ang natappuan sa ibabaw ng bag. Bukod sa fingerprint ni Sanhee, may dalawa pang hindi matukoy. Ang isa ay kumpirmadong sa janitor, ngunit ang isa pa ay hindi makilala. Ang mas mahalagang natuklasan ay isang piraso ng hibla sa loob ng bag. Ang hiblang ito ay iba sa materyal ng damit na suot ni Sunhee nung araw ng pagkawala. Ito ay isang hibla ng koton na tila mula sa isang panglalaking damit. Gamit ang mga bagong ebidensyang ito, sinubukan ni Lieutenant Choi na muling buuin ang kaso. Pinaisipan niya ang posibilidad na may nakausap si Sunhee sa stopover at kung paano napunta ang bag sa terminal. Isang teorya ay nilapitan si Sunhee na isang hindi kilalang tao sa stopover at sumama siya rito patungong terminal. Ngunit hindi nito may paliwanag kung bakit iniwan lang ang bag sa terminal at nawala si Sunhee. Ang isa pang teorya ay si Sunhee mismo ang nagtago ng bag para sa isang dahilan. Ngunit sa kasong ito, bakit hindi niya ito sinabi sa kanyang asawa at saan siya nagpunta pagkatapos? Muling kinapanayam ng investigation team ang lahat ng empleyadong natrabaho sa paligid ng terminal noon. Kahit 15 taon na ang lumipas, may ilan pa ring nakakaalala sa mga pangyayari. Isang empleyado sa ticket booth ang nagsabing tila may nakita siyang isang batang babae kasama ang isang lalaki na pumasok sa terminal noong gabing iyon. Ngunit dahil sa daming ang tao, hindi niya ito binigyan ng pansin. Isa namang gwardiya ang nagsabing may narinig siyang ingay sa isang sulok ng terminal noong gabing iyon, ngunit hindi niya sinuri kung ano iyon. Batay sa mga testimonya, mukhang malaki ang posibilidad na nakarating si Sunhee sa terminal noong araw ng kanyang pagkawala. Ngunit ang nangyari pagkatapos nun ay nanatiling isang misteryo. 2 linggo matapos may latala sa media ang tungkol sa natappuang bag, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ng istasyon ng pulis. Ang tumawag ay isang 39 taong gulang na lalaki na nangangalang Yoon Sung-ho. Isa siya sa mapasahero sa bus na iyon 15 taon na ang nakalipas. Noon, si Yoon ay isang 24 taong gulang na estudyante sa kolehiyo na pauwi sa kanyang probinsya. Ngayon, siya ay isang manager sa isang maliit na kumpanya. Noon na, hindi ko ito pinansin. Pero matapos kong mapanood ang balita, naisip ko na baka mahalaga ang nakita ko kaya tumawag ako. Ang testimonya ni Yoon ay may potensyal na baguhin ng tuluyan ang direksyon ng kaso. Naalala niya ng detalyado ang pangyayari sa stopover. Bumaba rin ako ng bus para magbanyo at nakita ko ang batang mag-asawa na nakaupo sa harap. Naunang bumaba ang lalaki at naiwan ang babae sa upuan. Habang pabalik mula sa banyo, may nasaksihan si Yoon na kakaiba. Nakita niya ang isang hindi kilalang lalaki na lumapit sa babaeng nag-isa sa upuan. Akala ko noong una ay makakilala sila, pero parang nabigla ang babae.
Ang lalaki ay mukhang nasa unang bahagi ng kanyang 30s, matangkad at payat. Ang mas mahalaga ay ang sumunod na nangyari. Ayon kay Yun, nakita niya ang lalaki na kinuha ang bag ng babae at hinikayat itong bumabangang bus. Parang may sinasabi siyang importante at kailangan nilang magmadali. Naatubili ang babae, pero sa huli, kinuha niya ang bag at sumunod sa lalaki pababa ng bus. Hindi raw na ginala si Yun nun dahil inakala niyang ordinaryong pag-usap lang iyon ng makakilala. Ngunit nang oras na para umalis ang bus at hindi pa bumabalik ang babae, nagsimula siyang magtaka. Sinasabi ng Rayfo na alis na, pero wala pa rin si Mrs. Nang makita ko ang asawa niyang nahahanap, doon ko nalaman na may mali. Kung ganoon, bakit hindi niya ito sinabi noon? Tapat na inamin ni Yun ang sitwasyon. Tinanong din akong pulis noon, pero ang alam ko lang ay may kausap lang siyang kakilala. Hindi ko inakala na may kinalaman pala iyon sa isang krimen. Dagda pa niya, 24 anyos pa lang siya noon at nakaramdam ng pressure sa investigasyon ng pulis. Hindi niya naisip na magiging mahalagang ebidensya ang kanyang nakita. Habang nakikinig sa testimonya ni Yun, muling naramdaman ni Lieutenant Choi ang panghihinayang sa investigasyon 15 taon na ang nakalipas. Kung naging mas masusi at matiyaga lang sila noon, sana ay nakuha nila ang mahalagang testimonya na ito. Naalala ni Yun ng detalyado ang isura ng lalaki. 175 cm ang taas, payat ang pangangatawan, at may itim na buhok. Medyo kwadrado ang mukha at nakasuot ng ordinaryong damit. Ang pinakatumatak sa akin ay ang kanyang pagsasalita. Parang may tonong probinsyano at medyo magaspang ang boses. Batay sa testimonya ni Yun, gumawa ng posit sketch ang nga pulis. Kahit 15 taon na ang lumipas, napakalinaw nga alaala ni Yun. Matapos ang ilang oras na pakikipaktulungan sa isang sketch artist, isang detalyadong mukha ng suspek ang nabuo. Agad itong ipinakalat sa lahat ng istasyon ni pulis sa buong bansa, tinilabas sa media para sa mga impormasyon mula sa publiko. Araw-araw, dosa-dosa ng ulat ang dumarating tungkol sa ama. Nakakita raw kahawig na tao, ngunit karamihan ay mali o nakakamali lang. Dahil sa habangang panahong lumipas, hindi naging madali ang pagtukoy sa pagkakakilanlan. Hanggang sa may isang interesanteng impormasyon na dumating, isang residente mula sa isang lugar na 50 kilometro ang layo mula sa pinangyarihan ng krimen ang naulat na nakakita ng kahawi na tao. Ang nagulat ay isang babaeng may-ari ng maliit na kainan noong 1992. Ilang araw matapos ang insidente, isang lalaking kahawi ng nasa sketch ang pumasok sa kanyang kainan. Noon, ang lalaking iyon ay mukhang balisa. Umorder siyang pakain pero hindi niya. Halos ginalaw at palaging tumitingin sa labas. Ang mas makabuluhan ay ang testimonya na may dala raw itong isang pambabaeng alahas, isang maliit na kwintas yata at palagi niya itong hinihimas. Ngayon ko lang naisip, medyo kakaiba. Bakit may dalang pambabaeng kwintas ang isang lalaki? Kung totoo ang lahat ng ito, malaki ang posibilidad na dinala ng lalaki na kita ni Yun si Sunhee sa isang lugar at nanatili ron ng ilang araw, dala ang ilan sa kanyang nga gamit. Batay sa testimonya ni Yun, at na may-ari nga kainan, pumasok sa bagong yugto ang investigasyon. Gamit ang sketch at mga testimonya, sinimulang halongkatin ng pulisya ang National Criminal Database, partikular na ang mataong may record ng kahalintulat na krimen noong mataon bago at pagkatapos ng 1992. Ang Integrated Criminal Database na binuo noong 2002 ay mas sophisticado na. Pinaktunan ng pansin ng team ang suspect na may record ng sexual assault o kidnapping na tumutugma sa description. Bilang resulta, umabot sa 20 mga kandidato sa buong bansa. Isa sa kanila ang partikular na nakakuha ng kanilang atensyon. Isang lalaking nangangalang Jeong, 32 taong gulang nun. Mayroon siyang record ng sexual assault at pagnanakaw noong 1990 at 1991. Ang kanyang taas sa pangangatawan ay halos tugma sa deskripsyon ni Yun. Bukod pa rito, siya ay mula sa probinsya at may punto sa pagsasalita. Ang mas mahalaga, noong 1992, nakatira siya malapit sa lugar ng krimen. Ngunit hindi naging madali ang paghahanap kay Jeong.
Sa loob ng 15 taon, maraming beses siyang lumipat ng tirahan at sa mga huling taon ay hindi na matunton. Matagal na ring putol ang ugnayan niya sa kanyang pamilya. Sinimulang subaybayan ng team ang nakaraang kilos ni Jeong. Sa proseso, isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Bigla siyang umalis sa trabaho ay lumipat sa ibang lugar pagkatapos ng insidente ng pakawalan ni Sanhee. Ayon sa kanyang kasamahan, bigla na lang siyang nawala isang araw, sinasabing may biglang kailangan asikasuhin. Ang mas kahinahinala, ito ay isang linggo lamang matapos mawala si Sanhee, isang timing na masyadong nakataon lang. Matapos ang ilang buwang pagsubaybay, natunton din ang kinaroroonan ni Jeong. Nagtatrabaho siya bilang construction worker sa isang lugar sa kalahang siyudad, gamit ang ibang pangalan para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Oktubre 2007, inaresto ngang investigation team si Jeong. Ito ang unang pagkakataon na mayroon silang konkretong suspek pagkatapos ng 15 taon. Sa pag-aresto, nanlaban si Jeong at itinanggi ang magaparatang. Ngunit sa proseso nga investigasyon, isang kritikal na ebidensya ang lumabas. Sa bahay ni Jeong, natagpuan ang gamit na pinaniniwala ang paari ni Sunhee, isang maliit na kwintas at singsing na kinumpirma ni Yeongho na sa kanyang asawa nga. Ang resulta ng DNA analysis ay lalong nakdiin kay Jeong. Ang hindi makilalang fingerprint mula sa bag ni Sunhee ay tumukma sa kanya. Ang hiblang ang panglalaking damit na natagpuan sa bag ay tumugma rin sa damit na suot niya nun. Habang dumarami ang siyentipikong ebidensya, nagsimulang magbago ang kilos ni Jeong. Sa una, mariin siyang tumatanggi, ngunit kalaunan ay pabago-bago na ang kanyang nga sinasabi. Ang kritikal na sandali ay nang paharapin si Yoon at Jeong. Nang makita si Jeong, walang paalinlangang sinabi ni Yoon, siya nga po yung lalaki. Kahit 15 taon na ang lumipas, tumpa ang alala ni Yoon. Matapos nito, labis na nabalisa si Jeong. Humingi siya nga abogado at matagal na tumangging magsalita, ngunit napakalinaw ng mga pisikal na ebidensya at testimonya. Sa huli, inamin ni Jeong ang bahaging krimen. Ngunit patuloy niyang itinanggi na sinaktan niya si Sunhee. Kailangan lang daw niyang prakaya sinubukan niyang kunin ang bag. Ngunit hindi naniwala ang investigation team. Kung simpleng pagnanakaw lang, hindi may paliwanag kung bakit nawala si Sunhee. Nagpatuloy ang investigasyon at habang mas malalim na sinisiyasat ang nakaraan ni Jeong, lumabas ang kanyang tunay na pagkatao. Isa siyang serial offender na paulit-ulit nang gumagawa ng krimen laban sa kababaihan mula pa noong teenager. Hindi lang simpleng pagnanakaw kundi mas malalalang krimen ang kinasasangkutan niya. Ang kasong 15 taon ng misteryo ay unti-unti nang nalulutas. Ngunit ang pinakamahalagang tanong ay nananatili. Nasaan na si Park Sunhee? Habang lumalalim ang investigasyon kay Jeong, mas maraming nakakagimbal na katotohanan ang lumabas. Nang suriin ng prosecution ang kanyang cellphone at computer, natuklasan ang koneksyon niya sa makahalintulad na kaso sa iba't ibang lugar sa loob ng 10 taon. Hindi siya isang simpleng oportunista, kundi isang serial offender na masusing nagpaplano. Ang mas nakakagulat, pagkatapos ng kaso ni Sunhee, marami pa siyang ginawang krimen gamit ang parehong modus. Targetin ng mababaeng na isa sa mga lugar tulad ng bus terminal o istasyon ng tren. Isinailalim si Jeong sa lie detector test at psychological analysis. Lumabas na hindi siya nagsasabi ng totoo tungkol sa kaso ni Sunhee. Lalo na sa matanong tungkol sa kasalukuyang kalagayan ni Sunhee, napakita siya ng matinding pagkabalisa. Sa wakas, noong Disyembre 2007, na may sapat na ebidensya, sinampahan ng kaso si Jeong. Kinasuhan siya ng kidnapping, illegal detention at coercion bukod sa iba pa. Kahit hindi pa malinaw ang eksaktong kalagayan ni Sunhee, ang pagkuha sa kanya laba sa kanyang kaloban ay isang malubang krimen. Nang magsimula ang paglilitis, patuloy na itinanggi ni Jeong ang maparatang, iginiit niyang tinulungan lang niya si Sunhee na makarating sa terminal. Ngunit sa harap nga maebidensya at testimonya, nawala ng bigat ang kanyang mapahayag. Ang pinakakritikal ay ang magamit ni Sunhee na natakpuan sa kanyang bahay. Nang ipakita ang mga ito sa korte, napaya si Yeongho na nakaupo sa audience. Pagkatapos ng 15 taon, muli niyang nakita ang bakas ng kanyang asawa.
Tumestigo rin si Yun Sung-ho at malinaw na isinalaysay ang kanyang nasaksihan 15 taon na ang nakalipas, iginiit na pilit na isinama ang lalaki ang babae. Sa pahlilitis, isiniwala din ang nga nakaraang krimen ni Jeong. Habang lumalabas ang kabuuan ng kanyang krimen laban sa kababahan sa loob ng maraming taon, lalong naging hungka ang kanyang dahilan. Abril 2008, ibinaba ang hatol. Sinentensiyahan ng korte si Jeong ng 20 taong pakakakulong. Ayon sa hukom, mahigpit na pinarurusahan ang akusado dahil sa pagtatagungang katotohanan sa loob ng 15 taon at sa hindi matatawarang sakit na idinulot nito sa pamilya ng biktima. Ngunit ang pinakamahalagang tanong ay hindi pa rin nasasagot. Ang eksaktong kinaroroonan ni Park San-hee. Hanggang sa huli, hindi nagsalita si Jeong tungkol dito. Hanggat hindi siya magsasalitang totoo, mananatiling isang misteryo kung nasaan si Sun-hee. Gayunpaman, nakaramdam ng kaunting kapanatagan sina Yong-ho at ang kanyang pamilya. Kahit hindi nila natakpuan si Sun-hee, nakahanap sila nga alis sa katotohanan kahit papaano, ay nalaman nila ang bahagi ng katotohanan. Ang 15 taon, nilang pahihintay ay hindi tuluyang nasayang. Nag-iwan ang kasong ito ngang maraming aral sa lipunan ng Korea. Una, ipinakita nito kung gaano kalaking problema ang kakulangan sa sistema ng investigasyon at komunikasyon sa pagitan ng mga ahensya nun. Kung agad sanang naipaalam sa investigation team ang tungkol sa bag, maring naging iba ang takbo ang kaso. Dahil dito, binago ang sistema ng pamamahala ng nawawalang gamit sa mga terminal sa buong bansa. Lahat ng nawawalang gamit ay kailangan ng iulat agad sa pulisya. At may espesyal na sistema na para sa magamit na maaring may kaugnayan sa mga call case. Itinata din ang mas special team sa bawat regional police agency na tututok sa mga call case. Kasabay ng paggunlat ng scientific investigation, nabuo ang isang sistema para muling imbestigahan ang nakasong hindi nalutas nun. Higit sa lahat, nag-iwan ang kasong itong aral na hindi dapat sumuko sa paghahanap ng katotohanan, gaano man katagal ang lumipas. Ang patitiyagan ni Yong-ho ang masyusing pamamasi ni Lee Jong-jae ang matapang na testimonya ni Yun Sung-ho ang nagsama-sama upang matapuan ang simula ng katotohanan. Isang mahalagang aral din ang pagpapahalaga sa bawat maliit na lead at pakikinig sa mga testimonya na tila hindi mahalaga. Kung wala ang bag na itinago sa Lost and Found 15 taon na ang nakalipas at ang huling testimonya ni Yun, maaring nanatiling isang misteryo ang kaso mapakailanman. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin naghihintay si Yeong-ho kay Sun-hee. Kahit hindi niya alam ang eksaktong kalagayan nito, kahit papaano ay mayroon na siyang ideya sa kung ano ang nangyari. Hindi siya nawawalan ng pag-asa na balang araw ay malalaman din ang buong katotohanan. Si Lieutenant Choi Jae-hoon, na humawak sa kaso, ay kasalukuyang pinuno ng isang cold case team at nagsusumikap na maiwasan ang makatulad na insidente. Nangako siyang hindi kalilimutan ang maaral na iniwan ng kaso ni Sun-hee. Ang kasong pakawalan ni Pak Sun-hee, pagkatapos ng 15 taon, ay bahagyang nalutas. Kahit hindi ito isang kumpletong resolusyon, ang pagmamahal at pagtitiyaga ng pamilya kasama ang maliit na pagmamalasakit ng mamamayan ay nagawang makamit ang hustisya. Ang pinakamalaking aral na ibinibigay sa ating ang kasong ito ay hindi dapat mawalan ng pag-asa sa anumang sitwasyon. Gaano man katagal ang lumipas, gaano man kawalan ng pag-asa ang sitwasyon, kung magpapatuloy sa paghahanap ng katotohanan, balang araw ay makakahanap din ng kasagutan. Mahalaga rin na protektahan at alagaan natin ang isa-isa. Ang pagbibigay pansin sa sakit ng iba at pagpapahalaga sa bawat maliit na lead ay maaring makapigil sa mas malalaking trahedya. Higit sa lahat, kailangan nating gawing mas ligtas ang ating lipunan upang hindi na maulit ang maganitong pangyayari. Kailangan nating bumuo ng mga sistema para protektahan ang kaligtasan ng bawat isa at magpatuloy sa pagsisikap na maiwasan ang krimen. Ang mabakas nga araw na iyon ay patuloy na maghahatid nga magkwentong dapat alalahanin ng mundo. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay magiging lakas upang may kalat pa ang mga alaalang ito. Maraming salamat sa panonood.